What is the face of God? It is His holiness. It is the righteousness and the glory of God, mga minamahal. Yun po yung mukha ng mahal na Panginoon na dapat hanapin ng tao, mga minamahal. Yung siya ay gumawa ng kabanal-banalang bagay sa harap ng mahal na Panginoon. Yung bagay na matuwid at kaaya-aya na maluluwalhati ang ating dakilang Diyos. If the face of the Lord shine on you, mga minamahal, hindi po yan literal. Magliliwanag yung mukha ng mahal na Panginoon kapag hinanap mo ang katuwiran ng Diyos. Hinanap mo ang dakilang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, Praise the Lord! Isunod natin ang sabi diyan, mga minamahal, sabi ng ating nabasa, and turn from their wicked ways. Yan po pala ang dapat nating gawin. Para ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na banal na dumidinig ng ating mga panalangin, hihiwalay ka sa iyong masamang lakad, mga minamahal. Amen? Hindi mo na babalikan, hindi mo na gagawin yung mga bisyo, mga buhay sanlibutan, mga minamal yung mga panuorin, yung mga hindi kaaya-aya, mga bagay na mahalay, marumi sa paningin ng mahal na Panginoon. Maging ang mga salita mo, ang pag-iisip mo, ang kilos mo, binabantayan mo, dahil ikaw ay anak ng Diyos. Amen. Kaya minsan mga minamal, bakit may mga believer? Sabi nila, bakit hindi tinitugon ng Diyos ang panalangin ko? Let us remember, God answers prayer. Amen? Kung yung bagay na hinihingi mo sa mahal na Panginoon, sa ibang bagay ibibigay ng mahal na Panginoon sapagkat minsan mahihilingin ka sa Diyos, baka mapahamak ka. So the Lord will protect you. Amen? Pero hindi ka dapat magtampol sa Diyos. We cannot question God. Because His mind, mga minamahal, is not our mind. His thought is not our thought. Iba ang pag-iisip ng mahal na Panginoon sa pag-iisip po natin. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Mahal na Panginoon, may pinag-pray ako, bakit hindi ako sinagot? Ha? Yung mga single, huwag kayong mawawala ng chance ng pag-asa. Amen? Baka magtampo ka na, mag-backslide ka na, umayaw ka na, manlumo ka na. Maminamahal. Kasi minsan pinaghihintay ka lang ng mahal na Panginoon. Kasi ang bibigay ng mahal na Panginoon, that's worth, deserve, maminamahal, ng yung prayer, ng yung panalangin. Yung hinihintay mo na blessing, bakit hindi pa kaya dumarating yung blessing? Kasi ang mga Kristiyano, marunong pong maghintay. Amen? Amen? Nakita ng mahal na Panginoon, nanlumo ka, nalungkot ka. Nawala na yung joy sa puso mo. Dahil lang, ang eagerness mo, ang prayer mo, gusto mo na kaagad-agad tugunin, ipagkalob sa iyo. Tayo, receiver lang po ng blessing. Ang mahal na Panginoon, He is the giver of everything that we ask in prayer. Amen? Receiver po tayo ng blessing na ibibigay ng mahal na Panginoon. So we need to wait for the right time, mga minamahal. May tamang oras, may tamang panahon ang lahat ng bagay. If you walk in the Lord righteously, with fear in your heart, lumakad ka ng naaayon sa kalooban ng mahal na Panginoon, maminamahal. Mahal na Panginoon, alam mo ang laman ng puso ko. Laman ng puso nating lahat, alam ng mahal na Panginoon yan. Kaya kung meron man tayong hihilingin sa mahal na Panginoon, hilingin natin sa tuwi-tiwi na yung spiritual blessing. Mananatili yung kagalakan sa puso natin na maglingkod sa Diyos. Ano man ang kalagayan ng panahon, may pagpapala o walang pagpapala, may kalungkutan o may kagalakan, nananatili kang naglilingkod ng tapat sa dakilang Diyos na ating makapangyarihan sa lahat. Because salvation is enough. Sapat na po na tayo po ay nagkaroon ng totoong kaligtasan. More than anything else in this world, maminamahal, yung ikaw ay totoong anak ng Diyos at tagapagmana ka ng buhay na walang hanggan. Palakpakan nating lahat ang mahal na Panginoon. Amen? Lahat po ba tayo masaya?
Everybody shout, praise the Lord. Nakikita ng mahal na Panginoon yung laman ng puso natin. Kung talagang nandyan yung joy sa puso mo, mga minamahal. Isunod pa po natin, ang sabi pa po rito, mga minamahal ng ating binabasang verse, praise the Lord. Then I will hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Tingnan niyo po, kapag ka nakita ng mahal na Panginoon na lumakad ka ng naaayon sa palatuntunan ng dakilang Diyos, sinunod mo ang dakilang kalooban ng mahal na Panginoon, natuto kang maghintay at maging mapagpasalamat sa lahat ng bagay. And you will be amazed one day, your prayers are all been given by our loving God. Mamangha ka na lang. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Maminamahal, tinan niyo po. Ako po yung nag-preach kahapon, Friday service ng Winnipeg, Canada. Maminamahal, isang kapatiran doon nag-testify, nagtatrabaho siya mga minamahal sa lugar po ng Canada. Ma-amaze ka sa blessing ng mahal na Panginoon. Alam niyo po, maminamahal, one day, yung kanyang loved ones na nandito sa Pilipinas, sila man din ay nagulat na sila mga minamahal ay nakatanggap po ng 100,000. Huh? Isipin niyo, mga minamahal, i-extend ng mahal na Panginoon ang blessing, hindi lang sa mga faithful believers, pati doon sa mga loved ones po natin, mga minamahal, sila man din ay pagpapalain ng mahal na Panginoon. Amen. Kasi alam ng mahal na Panginoon what is best for us. Alam ng mahal na Panginoon kung ano ang mainam na bagay at makabubuti para sa atin. Basta ikaw mga minamahal, hindi ka nagda-doubt, hindi ka nag-aalinlangan, magagawa ng mahal na Panginoon ng lahat ng bagay. Amen. Kahit isang pagkakataon doon sa kapatiran, sabi niya, wala na akong isasaing. Pagpunta niya sa gawain, mga minamahal, wala nang maisaing, ano po? Yung kanyang pamasahe, papunta sa pauwi, mga minamahal, lahat po ng laman ng kanyang bulsa, ibinigay niya na po sa offering cloth. Pasasalamat niya sa mahal na Panginoon. At kailangan niya pong maglakad, mga minamahal, ng halos mahigit 5 kilometro. 5 kilometers. Eh, dahil galak na galak siya sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, kahit wala na akong pera, basta masaya ako, mahal na Panginoon. Naranasan niyo ba yan, mga minamahal? Yung magsasacrifice ka, alam mo na, walang-wala ka na, pero masaya ang puso mo dahil ramdam mo ang kagalakan na hindi pwedeng ibigay pantayan ng material na bagay, ang kagalakan na tanging ang mahal na Panginoon lamang ang makapagbibigay po nito. Pag-uwi niya, mga minamahal, pag-uwi niya po, binuksan niya po, mga minamahal, yung kanyang pintuan. Pagkatapos niya pong natanggal yung susi. At nung tinutulak niya po yung pintuan, halos hindi niya maitulak, mga minamahal. Sinubukan niya uli, mga minamahal, sabi niya, parang may nakaharang sa pinto. Alam niyo, mga minamahal, dumaan siya sa likod ng bahay. Namangha po siya. Sapagkat ang nakaharang sa kanyang pinto ay isang sakong bigas. Papalakpakan ba natin ang mahal na Panginoon? Amen! Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord! E nagtanong-tanong doon sa kapitbahay. Ang sabi niya, meron ba kayong nakita na nag-deliver ng bigas? Na nagdala ng bigas? Ang sabi ng kanyang kapitbahay, meron kaming nakita pero hindi namin siya kilala. Dinala lang dyan sa bahay niyo, hindi niya alam kung paano ipapasok yung bigas. Dumaan sa likuran at nilagay yung bigas na yan para daw sa inyo yan. Isipin niyo, mga minamahal, talaga ang mahal na Panginoon, gagawa ng himala. Everybody shout, praise the Lord. Many years ago, meron akong nakapakinggan, mga minamahal, patotoo. Halos 100 peso na lang ang laman ng kanyang ATM. Ang testimony, mga minamahal, nung kapatiran, nung itinry niya, mga minamahal, yung kanyang, sinwipe niya po yung ATM at nag-inquire siya. Himala ng mahal na Panginoon. Sabi niya, mamamangha ka sa gawa ng mahal na Panginoon. Halos 100 na lang yung laman ng kanyang ATM, naging more than 100,000.
Amen? Everybody shout, praise the Lord. So sa lahat ng bagay, pag matapat ka sa Diyos, the Lord will open His windows of blessing. Ano po? Bubuksan po ng mahal na Panginoon ang kanyang dungawan ng pagpapala. Kaya kapag ka narinig natin yung pangaral ng tithes and offering, huwag tayong mag-aalinlangan po dyan. Huwag tayong mga minamahal manghihinayang kung narinig natin 10% ang ating ibibigay na love offering, ibinigay natin 10%, mga minamahal, pinaka-tithes, kung kaya nating dagdagan pa yung ating love offering, mga minamahal, pwede nating gawing 30%, 50%, sapagkat the more tayong nagbibigay, mas pinahihintulutan natin, the more tayong pagpalain ng Diyos. Amen. Amen. Kaya kung binigay mo lang tithes and offering 20% 10 years ago, 20 years ago, pero hindi ka nag-increase, ano po? Hindi tumaas yung level ng ibinigay mo, minamahal, doon ka lang talaga sa standard. Pero yung mga kapatiran, challenge natin ang lahat. Kasi doon natin nakita ang source of blessing na itinuro ng ating beloved parents in the Lord, ang ating mahal na pastor. Yung mga kapatiran, hindi sila nakontento sa 20%. Amen. Ginawa nilang 30%, 40%, 50%. May kapatiran, mga minamahal. Ang sabi niya, mahal na Panginoon, you own everything in my life. You are the source of my strength, source of my life. Lahat, mahal na Panginoon, galing sa'yo. Pero bakit mahal na Panginoon, 20% lang ang sa'yo at malaki ang akin? Ang natira sa atin ay 80%. Ang sabi ng kapatiran, mahal na Panginoon, baliktarin ko po. Yung 80% sa'yo, yun ang aking tithes and offering, 80%. Yung 20%, yun na lang yung sa akin. Amen? Amen? Dahil malaki ang kanyang pagmamahal sa Diyos eh. Malaki talaga ang kanyang pag-ibig para sa mahal na Panginoon. Kwentahin mo yung bayad sa kaligtasan. Kaya mo bang bayaran yan? Yung buhay natin, kaya ba nating bayaran? Ang daming himala na pinaranas ng mahal na Panginoon, pinakita ng mahal na Panginoon sa atin. Kaya ba nating bayaran yon? Hindi po natin kayang bayaran yon. Kaya kung meron kang i-offer sa mahal na Panginoon para makinig ang Diyos ang panalangin mo, i-offer mo yung the best para sa mahal na Panginoon. Amen! Everybody shout, praise the Lord! Yung kapatiran po na yon, alam niyo po, maminamahal, dating ex-convict po yun, maminamahal, maraming asunto, maraming kaso. Hanggang siya pinagpala ng mahal na Panginoon, nagkaroon siya mga minamahal ng maraming mga shipping boat, maminamahal sa kanyang business. Kahit walang gawain, pumupunta ng pastoral house, nagbibigay ng kanyang tithes and offering. Bakit po? Labis siyang pinagpala ng mahal na Panginoon. Higit pa yung kanyang natatanggap na salary sa nagtatrabaho sa abroad. Totoo yung sabi ng mahal na pastor, pag matapat ka sa Diyos, kahit dito sa Pilipinas, kung anong salary na meron sa ibang bansa, kaya ding ibigay ng mahal na Panginoon sa atin yon. Naniniwala ba kayo doon, mga minamahal? Palakpakan nating lahat ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Mga minamahal, ganyan mapagpala ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal, sabi po ng Bible, ang sabi rito, ano ang magagawa ng Diyos yung bagay na imposible, mga minamahal? Ang sabi na salita ng mahal na Panginoon, God can solve all our problems. Kayang lutasin ng mahal na Panginoon. Gaano man ang ating daladalang mga problema. Basahin natin ang ating mga banal na kasulatan. Mateo 11, talatang 28. Awit 55, talatang 22. Ang Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kapitulo 11, talatang 28. Magsiparito sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 55, versikulo 22. Ilagay mo ang iyong pasan sa Panginoon at kanyang alalalayan ka. Hindi niya titiising makilos kailanman ang matuwid. Amen. Palakpakan nating lahat ang dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Ibigay natin sa mahal na Panginoon ang ating daladalang pasanin. Amen. Kahit napakabigat
ng dinadala po nating problema, kung tayong haharap dyan, hindi natin kaya. Pero pag ibinigay mo sa mahal na Panginoon yan, ipinagkatiwala mo ang lahat sa mahal na Panginoon, siya ang bahalang lulutas gaano man kabigat ang ating problema. Sabi na salita ng dakilang Diyos, "Come unto me, all you that labor and are heavy laden, and I will give you rest." Yung totoong kapahingahan, pag ikaw na natutong magtiwala at manalig sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon, dahil walang imposible sa dakilang Diyos. Amen. Kung may problema ka ngayon, ibigay mo sa mahal na Panginoon. Maging masaya ka sa paglilingkod mo sa Diyos. Gawin natin ang matapat ang kalooban ng mahal na Panginoon sapagkat doon ipapakita ng mahal na Panginoon ang kanyang himala. Pag ikaw ay masunuring anak ng Diyos sa lahat ng bagay. Amen. Sa lahat, mga minamahal ng mga bagay na inanais ng mahal na Panginoon, ginaganap natin ang buong takot. Ang sabi ng Biblia, 1 Samuel 12 verse 24, malapit na po tayong matapos, and then i-prepare natin ang Hebrews 11 verse 26. Dito po sa aklat ng unang Samuel, Kapitulo 12, versikulo 24. Matakot lamang kayo sa Panginoon at maglingkod kayo sa Kanya sa katotohanan ng iyong buong puso. Dilidilihin nga ninyo kung gaanong kadakilang mga bagay ang Kanyang ginawa sa inyo. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng 1 Samuel 12 verse 24, God bless you po, sa pagkabasa ng Word of God. Only fear the Lord and serve Him in truth with all your heart. For consider how great things He hath done for you. Only fear the Lord. Matakot ka sa mahal na Panginoon. Paano ka magiging matatakutin sa mahal na Panginoon? You need to be faithful and loyalty in serving the Lord. If you serve the Lord faithfully, matapat ka na maglingkod sa mahal na Panginoon, maminamahal. Lahat ng iisipin mo, lahat ng kilos mo, isipin mo, nakikita ka ng mahal na Panginoon. Kahit ngayong oras na ito, sa iyong tahanan, sa pakikinig na salita ng Diyos at pinakikinggan mong mainam ang Word of God. Mula simula, mga binamal kanina, nagpuri tayo sa Diyos. Mga patotoo, mga awitin ng choir, that every part of our fellowship today, mga minamahal, naramdaman natin ang presensya ng mahal na Panginoon, ang pagkilos ng kapangyarihan ng dakilang Diyos, na ang bawat pagluha natin, ang bawat pagsumamo natin, nakaabot sa trono ng biyaya ng mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sabi nga, nag-o-offer tayo ng mabangong samyo sa harap ng mahal na Panginoon. Amen? We are offering the sweet savor, mga minamahal, the fruit of our lips, mga minamahal, ang bunga ng mga labi natin, pinasasalamatan, pinapupurihan ang Diyos na maluwalhati na nagpala sa ating lahat. Only fear the Lord. Amen. At ipakita ng mahal na Panginoon ang maraming makapangyarihang gawa. Sapagkat ang sabi ng Hebrews 11 verse 6, He is a rewarder of them that diligently seek Him. Kinakailangan sampalatayanan mo ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. If you have faith in the Lord, you trust Him and obey Him completely. Pag meron kang paniniwala, pananampalataya, nananalig ka sa mahal na Panginoon. Yung mga kapatiran, mga minamahal, mabless ka sa kanilang mga testimony. Kahit yung mga unbeliever nila na mga kasama sa bahay, nagpapa-pray over sa kanila. Ano po? Pag nanalangin, katulad ng ating natutunan lahat, sa pangunang panalangin ng ating beloved Honorable Pastor, Evangelist Wildes Rada Almeda. Sa panalangin ng Man of God. Amen. Dahil maraming mga iba-ibang mga churches, fellowship, proclaiming na sila ay nasa true church, pero hindi mo makita ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon sa buhay nila. Hindi nagmanifest yung sinasabi na mahal na Panginoon na siya ang makapangyarihang Diyos. He is the God of the impossible. Kahit yung posibleng bagay, kayang gawing posible ng mahal na Panginoon. Kaya kapag nasa
kabigatan ka, nasa isang mapanganib ka na sitwasyon, wala kang ibang tatawagan, kundi ang ating dakilang Diyos po lamang. Lahing siya ang makapangyarihan Diyos na laging tumutugon ng ating mga dasal at ng mga panalangin. Everybody shout, Amen. Everybody shout, praise the Lord. Ang minamahal, yung isang kapatiran, yung kanyang employer, alam niyo po, paggawain, every Sunday, dumadalo siya. Di ba mga minamahal, sa ibang bansa, yun yung kanilang family day, Sunday. Sila'y namamasyal, mga minamahal. Kumbaga, pinapalipas yung oras sa maghapon dahil rest day nila yan. Pero sa mga anak ng Diyos, ang Sunday, it is our covenant with the Lord. Amen? Amen. Sunday, hindi tayo mamamasyal. Sunday. Dahil ito'y araw ng mahal na Panginoon. It is our covenant with the Lord. Ang ating tipan sa mahal na Panginoon. We need to worship the Lord, mga minamahal, with all our hearts, our mind, mga minamahal, our soul. Pag-araw ng Sunday, lubusin mo ang maghapon na sa church ka, na sa gawain ka ng mahal na Panginoon. We worship the Lord in the beauty of His holiness. Kaya pag nakataas ang kamay mo, nakapikit ang iyong mga mata. Nakikipag-usap tayo sa mahal na Panginoon. At ipakikita ng mahal na Panginoon sa buhay natin. Gaano siya katotoo. Gaano ka makapangyarihan. Siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kanya'y nagsisihanap at gumagawa ng kanyang dakilang kalooban. Ang sabi ng kanyang employer, yung isang sister, minamahal, dahil sabi niya, dapat mag-rest ka naman, aliwin mo naman yung sarili mo. Ang sabi niya, masaya na po ako, nasa gawain ako ng mahal na Panginoon. Sobra-sobra po ang aking kagalakan pag araw ng Sunday, nasa gawain ako ng dakilang Diyos. Kaya ibang mga kapatiran sa ibang bansa, pag Sunday, nagpapaalam sila sa kanilang mga employer, pag hindi sila pinayagan, grabe ang lungkot nila. Minamahal, grabe ang lungkot nila pag hindi sila pinayagan, na hindi sila makadalo ng araw ng Sunday. Kaya tayo mga minamahal, dito, malayang-malaya po tayo mga minamahal. Malayang-malaya po tayo sapagkat binigyan tayo ng totoong freedom na nanggagaling sa ating mahal na Panginoon. Pag araw ng Sunday, lubusin natin ang maghapon na ito, ang araw na ito. Mula simula hanggang sa matapos, dapat maramdaman natin ang presensya ng mahal na Panginoon. Pag ang isang Kristyano po ay Spirit-filled, baga, damang-dama niya po yung presensya ng mahal na Panginoon. Hindi po namumroblema sa panahon ng problema. Amen. Amen. Let the problem solve his own problem. Basta tayo, ilagak lang po natin ang tiwala natin sa makapangyarihang Diyos. And let the Lord have His way. Gawin lang po natin ang kalooban ng Diyos, ang matapat na pagsunod sa utos ng mahal na Panginoon. Because God can do all things possible. Kayang gawin ng mahal na Panginoon, kahit yung pinakamahirap na bagay, kahit yung pinakamatigas na puso, kayang palumbutin ng mahal na Panginoon. Nakita natin ang maraming himala. Year 80s, ang mahal na pastor, minamahal, meron po tayong, kumbaga, talagang ibinroadcast sa buong Pilipinas, nakarating sa iba't ibang panig ng buong mundo. Ang crusade against communism. Communism is Satanism. Ang sabi ng ating mahal na pastor, our beloved honorable pastor, love the communist, but hate the ideology of communism. Mahal na pastor yung mga komunista. Pero ang ayaw ng mahal na pastor, yung prinsipyo, yung paniniwala ng komunismo. Anong paniniwala nila? Walang Diyos. Ang Diyos nila ay sandata, baril, pakikipagbaka, lakas nila. Kaya nagalit, minamahal yung ibang nakapanood na dating mga communist. Pero nung nakadalo po sila sa krusada ng Jesus Miracle Crusade, nakita nila napakaraming pinagpala ng dakilang Diyos.
Napakaraming nabago ng mahal na Panginoon. Amen. Pati mga kapwa nila komunista, nandoon mga minamahal sa gawain ng Diyos, nagpapatotoo na dating hindi naniniwala sa Diyos. Ngunit napatunayan niya, totoo palang may Diyos. Kailangan pala ng tao ang Diyos. Kailangan pala ng tao na maglingkod sa Diyos. Yung kanyang matigas na puso, totoong walang imposible sa mahal na Panginoon. Dito ka pababaitin ng mahal na Panginoon. Dati mga rebelde, mga minamahal, na nandun din namuhay sa bundok, mga minamahal. Ngunit nandito na po ngayon, mga law-abiding citizen na po sila. Naglilingkod sa makapangyarihang Diyos. Pagdating ng mga minamahal, year 1990s, dumating mga minamahal yung El Nino phenomenon. Grabing drought, mga minamahal. Ano pa ang sabi ng mga columnists, ng mga writers, and even mga minamahal, pag-asa noong panahon na yon, napakahirap mangyari yung sinabi ng ating mahal na pastor. Sabi ng mahal na pastor, during the time, mga minamahal, nagkaroon tayo ng krusada, May 2, 3, and 10. Hinamon ng mahal na pastor lahat ng mga church leaders. Dahil sa panahon ng El Nino, mga minamahal, apektado na po ang marami mga minamahal kabuhayan ng tao. Katulad na sinabi sa Old Testament. Sa panahon, mga minamahal, ni Prophet, mga minamahal, Elijah, nandalangin sa Diyos, mga minamahal, natupukin ang kanyang handog, mga minamahal, patunayan na merong makapangyarihang Diyos na dumirinig ng panalangin. Nung araw na yun, mga minamahal, May 2 and 3, nalaman mga minamahal sa iba't ibang mga newspaper, sa mga TV program, sa mga television, all over the Philippines, at nakarating sa iba't ibang panig ng ibang bansa, kahit walang tumanggap ng hamon ng mahal na pastor, pumunta kayo sa May 10 at mananalangin ang totoong men of God. Napakainit nung panahon na yon. Araw-araw, mga minamahal, mainit, sobrang init. Pero sabi ng mahal na pastor, minamahal, sa prayer, pagdating ng May 10, uulan sa pangalan ni Jesus. Amen? Silong nandoon, mga minamahal, ng May 1992. Isa lang po ako sa napakaraming naka-witness noon. Ng mahal na pastor, mga minamahal, sa pagitan po ng mga alas 4, pasado ng hapon ng mga alas 5. Napakainit po talaga, mga minamahal. Pero pag tayo ng mahal na pastor, unti-unti makita mo, mga minamahal, ang kalangitan na napakainit, naging makulimlim. At habang ang mahal na pastor, mga minamahal, mga 20 or 30 meters lang po yung layo po namin. Kitang-kita po namin, mga minamahal. Lahat tayo na naka-witness ng napakalaking himala na ginawa ng mahal na Panginoon nung araw na yan. Habang nagsasalita ang mahal na pastor, nangangaral na salita ng Diyos, napawi yung napakamainit na panahon, naging makulimlim at unti-unti, pumatak ang mga ulan. Bumuhos ang napakalakas na ulan nung araw na yan, mga minamahal. Palakpakan nating lahat ang ating mahal na Panginoon. Himala ng dakilang Diyos, ginawa ng mahal na Panginoon. Amen. Kaya yung mga nagsabi na hindi uulan, pero ang panalangin ng prophet of God, the fervent prayer of a righteous man availeth much. Dinirinig ng makapangyarihang Diyos ang panalangin ng righteous man of God. Ang matuwid na propeta ng Diyos, dininig ng mahal na Panginoon. At pagdating ng year 2000, nagkaroon naman ng hostage crisis. As we recall, maminamahal, more than 3 months, nandoon sa bundok ng Talipa, Hulusulo, ang ating mahal na pastor and the 12 prayer warriors. Isipin niyo po, mga minamahal, iba-iba na po mga churches ang pumunta. Maging mga minamahal, mga military, ayaw pumasok doon dahil it is a lion's den. Ang mga Abu Sayyaf, mga minamahal,
sila po ay pumapatay talaga. Pero pagdating ng ating mahal na pastor and the 12 prayer warriors, dala-dala ang pag-ibig ng mahal na Panginoon. Dala-dala ang kapangyarihan ng dakilang Diyos. Maging ang mga Abu Sayyaf naniwala sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Amen! Naging daan para mag-release sila, mga minamahal, na ang lahat ng mga hostages from the Sipadan Island ay i-release na po nila, mga minamahal. Lahat po yun. Unti-unti, mga minamahal. Hanggang sila'y nakauwi lahat sa kanilang pamilya. At nung naiwan ang ating mahal na pastor, nagkaroon na po ng all-out war. Ang government, nandun pa rin ang ating mahal na pastor and the 12 prayer warriors. Kaya ang sabi ng ating mga kasamang mga beloved co-preachers, ordained preachers, prayer warriors, ang sabi ng mga Abu Sayyaf, doon tayo lumapit kay mahal na pastor. Dahil sa isip nila, sa puso nila, doon sila ligtas. Amen. Ilan mga minamahal, yung mga ibinagsak na mga bomba sa lugar na yon, mga minamahal. Pero ang ating mahal na pastor and the rest of the 12 prayer warriors, iningatan sila ng mahal na Panginoon. Hanggang nakauwi ng Manila, mga minamahal, at nailathala sa buong mundo, mga minamahal. Sa buong mundo, our faith have known in the Word. Ang pananampalatayang ito, na walang imposible sa dakilang Diyos, ang lahat ng bagay ay magagawa ng ating mahal na Panginoon sapagkat kahit, mga minamahal, sabi nga nila, sinong tao ang makagagawa ng bagay na yon kung walang malaking pagmamahal sa Diyos? Ang mahal na pastor, mahal niya ang kaluluwa. Nag-offer ng kanyang buhay with all sacrifices, prayers, and fasting. Maging tayong lahat, bunga po tayo ng panalangin ng totoong propeta ng Diyos. Kaya tayong lahat na pinagpala ng mahal na Panginoon sa ating panahon, nakita natin ang maraming mga himala ng Diyos, ang maraming mga makapangyarihang gawa ng mahal na Panginoon. Bakit? Dahil meron tayong Diyos sa totoo. Dumirinig ng mga dasal at mga panalangin. Palakpakan nating lahat ng ating mahal na Panginoon. Napakabuti ng dakilang Diyos. Amen. Last verse po tayo. Kindly po, Ephesians 3, verse 20. Dito po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, Kapitulo 3, talatang 20. Ngayon, sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating inihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Amen. Palakpakan nating lahat ang mahal na Panginoon. Amen. Ang ating makapangyarihang Diyos, ang sabi ng salita ng mahal na Panginoon, now unto Him that is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Ang Diyos ang makagagawa ng lahat ng bagay. Kung hihiling ka, dadalangin ka, kahit ang imposible ay kayang gawing posible ng mahal na Panginoon. Gaano man kabigat ang ating problema, kayang lutasin ng mahal na Panginoon. Ano man ang ating mga kailangan sa Diyos, hilingin natin na may paniniwala at pananampalataya. Gawin ang matapat ang kalooban ng mahal na Panginoon at lahat ng bagay ayon sa kalooban ng dakilang Diyos. Nothing is impossible with God. Maniwala lamang tayo at manampalataya at manalig. Even the mountains can be moved. Kahit ang bundok ay palipatin sa kabilang dako, kapag ikaw ay naniniwala at nananampalataya sa makapangyarihang gawa ng mahal na Panginoon, kahit yung sinabi ng doktor sa result ng yung medical, and you have done the will of the Lord, pagbalik mo, yung positive, gagawing negative, gagawing clear. Napakarami na pong nakaranas niyan. Amen. Dahil yan ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. God can do all things possible. Palakpakan natin lahat ang mahal na Panginoon. Awitan po natin ang mahal na Diyos.